Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Medyo nagmukhang desperado si Vladimir Putin nang humingi siya ng mga sundalo kay Kim Jong-un. Pero sa ngayon, tila ibang nangyayari sa kung ano talaga ang gustong mangyari ni Vladimir Putin. Ang pagnanais ni Vladimir Putin kaya di niya naisipan na humingi ng saklolo sa North Korea ay syempre para malamangan nila ang bansang Ukraine. Pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan at medyo nakakatawang isipin, imbes na mga sundalo ng Ukraine ang targetin ng mga sundalo ng North Korea, sundalo ni Vladimir Putin ang kanilang pinupuntirya. Alam naman natin na may language barrier pagdating sa mga sundalo ng Russia at ng North Korea. Hindi makapagsalita ng Russia ng mga North Koreans at hindi din naman makapagsalita ng Korean ang mga Russians. Pero bakit kaya umabot sa puntong pinuntirya ng mga sundalo ni Kim Jong-un ang mga sundalo ni Vladimir Putin imbes na ang mga sundalo ni Volodymyr Zelensky? Parang hindi ata kapanipaniwala ito. Marami tuloy ngayon ang nagsasabi na ang mga sundalo ng North Korea ay mahusay lang sa pagmamarcha at pagpapakita na kanilang tikas. Pero pagdating sa totoong labanan, nahihirapan din silang kilalanin kung sino ang kanilang kalaban at sino ang kakampi. Magkakatotoo nga ata talaga na magiging pabigat lamang sila sa mga sundalo ng Russia at ang mas malala, baka maging dahilan din sila ng pagkaubos ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Sino ang mag-aakala na ang pinakaunang mga banyagang sundalo na inaakalang makakatulong ng mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine ay sila palang magiging pabigat at sa totoo lang ay wala din namang maitutulong sa kanila. Kaya din siguro lumabas ang isang audio recording noong isang linggo na na-intercept ng mga sundalo ng Ukraine at maririnig sa audio na nanggagalaiti ang mga sundalo ng Russia at naiinis kung sa paanong paraan nila pakikitunguhan ang mga sundalo ng North Korea. Sa ngayon, tila totoo nga na ang kombinasyon ng mga sundalo ng North Korea at Russia ay hindi maganda ang magiging bunga at puro kapalpakan lamang ang idudulot nito. Sa isang lumabas na video, isang Russian soldier ang sumurrender sa Ukraine upang iligtas ang kanyang buhay. At ayon sa kanyang inilahad na mensahe na nakita mismo ng kanyang dalawang mga mata, ang mga sundalo umano ng North Korea ay tinatarget ang maling target na sa katunayan, dalawang sundalo ng Russia ang nabaril at napatay ng mga sundalo ng North Korea. Imbes na matulad siya sa mga ito, mas pinili na lamang niyang sumurrender sa mga sundalo ng Ukraine at ito ang kanyang naging pahayag. Nagpadala sila ng nasa 10 sundalo ng North Korea at kasama namin na naghukay ng mga pagtataguan sa gubat. Binigyan nila ng damit at pagkain ng mga Koreano. Subalit noong magsimula na ang laban, nagsimula din ang mga Koreano na barilin kami. Sinubukan naming sabihan sila kung sino ang dapat na barilin. Pero huli na dahil dalawa na sa mga sundalo namin ang kanilang nabaril. Kaya naisip ko na sumurrender na lang kaysa pati ako ay mabaril nila. Marami noon ang nagsasabi na wala sa hinagap ng sino man ang makakaisip na lalaban ng magkasama ang mga sundalo ng North Korea at mga sundalo ng Russia. Bukod sa language barrier, kahit saan titignan ay mahihirapan ng dalawang magkaibang sundalo na ito na umatake ng magkasama. Pero tila ang mga commanders ng mga Russian soldiers ay sumugal at pinagsama ang mga ito na ngayon nilalasap nila ang kanilang malaking pagkakamali. Isa pa sa ikinadismaya ng mga sundalo ng Russia ay ang pagkain ng mga North Korean soldiers. Pero bago yan, mula pa man noon, isa ang North Korea sa mga pinaka-nagugutom na bansa sa buong mundo. Ito'y dahil na din sa kanilang mababang food security. Pero hindi na ito kasalanan ng rehimen ni Kim Jong-un dahil ang mga North Korean ay palaging gutom at gusto laging kumain ng kumain. Pero sa lala ng kanilang pagkain, syempre, ilan sa kanilang mga pagkain na dala ay masasabi nating sila lamang ang may ganoong klase ng sikmura na kainin ng mga ito. Panoorin ang video na ito. Nakita ko online na ang mga sundalo ng North Korea na kinakain ng dilata na ito at nakakagulat na dinala nila ito hanggang dito sa amin. Dala ng pagkausisa ng isa sa mga kasama kong sundalo. Kinain niya din ito nang hindi alam kung ano ang nasa loob. Hindi din alam ng mga sundalo ng North Korea kung paano ito i-translate sa English hanggang sa malaman ko na lang na ang karne pala na nasa loob ng dilatang ito ay karne ng aso.
Sa dami ng nagiging issue sa kasalukuyan sa pagitan ng mga sundalo ng North Korea at ng Russia, ang mga opisyal ni Vladimir Putin ay tila nagbibingi-bingihan at walang naririnig. Hindi sila nagpapalabas ng anumang pahayag ukol dito at lalong wala din silang ginagawang anumang aksyon. Sa ngayon, mas pinagtutuon ng pansin pa nila ay ang plano nilang pagpapabagsak sa bansang Estados Unidos. Bago pa man makatapak ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa Ukraine para tulungan ang mga Russians, noon pa man ay nagpapadala na si Kim Jong-un ng milyong-milyong halaga ng mga armas pangdigma upang magamit ng mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Pero muli, ayon sa lumabas na ulat, mahigit sa kalahating porsyento pala sa mga armas na ipinapadalang ito ng North Korea sa Russia ay palyado at hindi na gumagana. Isa lamang umano sa kada 5 mga missiles ang gumagana mula sa North Korea. Ito ay isang malaking pagpapatunay na ang mga armas na ito ay matagal nang nakatambak sa arsenal ng North Korea at nasa dekada nang hindi nagagamit. Kaya din siguro maya't maya ay naglulunsad sila ng mga missile testing para kahit paano ay mapaputok nila ang mga ito. Wala din silang maayos na maintenance program kaya karamihan sa mga ito ay kinakalawang na. Panoorin ang video na ito kung saan isa-isang kinakaskas at nililinis ng mga sundalo ng Russia mga bala ng kanyon mula sa bansang North Korea. Laking tuwa ng mga sundalo ng Ukraine noong isang araw lamang dahil bumagsak ang isang Russian aircraft. Subalit dumoble ang kanilang saya nang malaman nilang Russian aircraft din pala ang tumarget sa sarili nilang aircraft. At ang mas ikinatuwang muli ng mga Ukrainian soldiers ay bumagsak ang aircraft ng Russia sa kanilang kontroladong teritoryo. Noong isang linggo, isang missile ng Russia ang sumabog habang ito ay nasa loob pa lang ng silo. Hindi pa man nila ito inilo-launch ay pumutok na ito. Ngayon naman ay tinarget nila at pinabagsak ang sarili nilang aircraft. Ano nga kaya ang nangyari sa sinasabi ni Vladimir Putin tungkol sa advanced technology na kanilang ginagamit sa paggawa nila ng kanilang mga armas? Nahanda pa nilang i-share sa bansang North Korea pagkatapos umano ng digmaan. Ang aircraft na napabagsak ng Russia na kanila din naman ay nagkakahalaga pala ng nasa $15 milyong kada isa. Isa itong UAV o Unmanned Aerial Vehicle ng Russia na patuloy pa nilang dinedevelop. Pero sa kabila naman ito, mayroon pa ring good news para kay Vladimir Putin dahil naagawa nilang masakop ang isa na namang bayan sa Ukraine, ang Volodar. Subalit ang kapalit naman ito ay ang pagkasawi ng ilang mga elite soldiers ng Russia. Makuha lamang ang nasabing lugar. Ang dahilan din naman kaya ginive up ito ng Ukraine ay dahil sa hindi sila maaaring gumamit ng armas kapareho ng armas na gamit ng Russia sa lugar na iyon. Ito ay dahil hindi pa din pinapayagan ng West ang Ukraine na gumamit ng mga armas mula sa kanila laban sa Russia. Subalit ang mga armas na ito ay kasalukuyan ng gamit ng Russia laban sa Ukraine. Hinaing ni Volodymyr Zelensky, ang Pangulo ng Ukraine, bakit umano hindi pa din sila pinapayagan na gumamit ng mga armas na ito, gayong ginagamit naman ito ng Russia laban sa kanila. Sinisira umano ng Russia ang kanilang bansa at dapat ay protektahan nila ang kanilang mga sundalo at mga mamamayan. Hindi umano ito patas dahil ang gamit na kanilang kalaban ay gamit na ipinagbabawal nilang gamitin. Isa sa tinitingnang dahilan ng West kaya ayaw nilang ipagamit sa Ukraine ang kanilang mga armas ay dahil ang Russia ay may mga nukes at nagbanta sila noon na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang mga ito kung sakaling umabot na sa sukdulan ng lahat. Ito ang pinakainiwasang mangyari ng West. Kung ipapagamit kasi nila ang kanilang mga armas sa Ukraine, tiyak na malaking kaguluhan ang idudulot nito na maaaring hindi na lamang sa rehiyon nila magkaroon ng digmaan kundi madadamay din ng maraming mga bansa sa buong mundo. Pero kung pag-aaralan ang mga nagiging hakbang ng Russia, malalaman natin kung gaano kahina ang kanilang bansa. Kung ang Russia na ayon kay Vladimir Putin ay pangalawa sa may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo ay hindi matalo-talo ang Ukraine hanggang sa ngayon at kung wala lamang silang mga nukes na kanilang masasabi nating advantage, paano pa kaya mga sundalo ng North Korea? Naglunsad ng isang press conference si Vladimir Putin upang sagutin ang nag-iisang katanungan at ang tanong na ito, ano ang gagawin ng Russia kung sakaling payagan ng NATO ang Ukraine na gamitin ang mga armas na mula sa West? Pero bago niya ito sagutin, ang press conference pala na ito ay peke lamang at ipinalabas ni Putin dahil noong nakaraang linggo, nabalitaan niyang mas lumalaki ang posibilidad na payagan na ang Ukraine na gumamit ng mga armas mula sa West, lalo na ng bansang Estados Unidos. Siyempre, kung mangyari ito, tiyak na hindi na ito kakayanin ng Russia na ngayon ay napakalala na ng kanilang kalagayan. Naglunsad ng peking press conference si Putin at ang kanyang naging sagot
Kung sakali umunong gawin ito ng NATO, hindi magdadalawang isip ang Russia na atakihin na rin ang NATO at muli, nagbanta siya na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang mga nukes laban sa kahit na sino mang bansa. Sa ngayon ay palala pa ng palala ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine at habang tumatagal, tila mas nakikita ang tunay na kahinaan ng puwersa ni Vladimir Putin. Kumuha siya ng mga sundalo mula sa ibang bansa na inakala niya magiging katulong ng kanyang puwersa laban sa Ukraine pero ang resulta, mas mahihirapan lamang pala sila at ang kanilang hinahangad na tagumpay ay magiging mas imposible pa kaysa sa kanilang inaasahan. Matagal-tagal na din na gumagamit ang Russia ng mga armas na kasing lakas ng mga nasa West na ipinagbabawal gamitin sa Ukraine pero hanggang sa ngayon ay hindi pa din sila nagtatagumpay na sakupin ang buong bansa ni Volodymyr Zelensky. Ang Ukraine na napakaliit lamang na bansa ay nagagawang protektahan ang kanilang teritoryo nang hindi gumagamit ng mga armas mula sa West pero ang Russia hanggang sa ngayon na ipinagpipilitan ni Vladimir Putin na second strongest country pagdating sa puwersang militar ay hindi pa din nagtatagumpay. Isa pa ding malaking palaisipan kung bakit nga kaya kumuha ng mga sundalo ang Russia mula sa North Korea. Ano nga kaya ang kanyang tunay na dahilan? Malalaman natin yan sa mga susunod pang araw.